Introduction to Herbal Medicine. Dito po natin matutunan, mga kapatid, kung ano po ang gamit ng mga iba't ibang mga halamang gamot na nasa ating mga paligid lamang na hindi natin napapansin. Sa panahon sa ating mga karamdaman ay nasa paligid lang pala yung mga panglunas sa ating mga sakit. So, ang course, ang subject pong ito, mga kapatid, ay subject po ito sa ating Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytoscience. Isang ano po ito, pag-aaral na laderize. Di bali ang swerte natin dito sa School of Lifestyle Medicine dahil ay makapag-aral tayo ng libre. Alam naman natin, alingig naman sa lahat na kung mag-aaral tayo ng phyto science or naturopathy, talagang mahal po talaga, mga kapatid. Pakiano na lang po sa okay. So mahal po talaga ang mag-aral ng naturopathy, yung mga doc alternatibo, yung yung mga school na pinag-aaralan ng mga naturopathic practitioner. So tayo dito ay blessed po tayo dahil ang school po natin ay makapag-access tayo sa kalamang makatulong sa atin ding ministry. Alam naman natin ang ating ministry, ang Adventist ministry, lalo na sa ating patungkol po sa health, sa pangkalusugan, ay nakafocus po talaga tayo sa natural. So ito po yung nababagay na sa bawat isa sa atin na tayo ay mga missionary, mga frontliner sa ministry. So kung makapaggawa tayo ng mga public ministry, mga health symposium or mga health seminar, ay tayo pong lahat ay makapag bigay kaalaman. Lalo na dito, may mga ano tayo dito, mga radio evangelist tayo dito na nagbibigay ng mga libreng edukasyon patungkol sa pangkalusugan. So dito po sa ating pag-aaral sa subject ng Introduction to Herbal Medicine, what is your expectation for the subject of Introduction to Herbal Medicine? So ano po mga ang inyong mga expectation, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, dahil talagang madugo pa ito, dahil gagawa tayo ng research patungkol po sa mga halamang gamot at doon po tayo kukuha ng magiging magiging sangkap sa ating kasi hindi tayo pwedeng gagraduate dito sa ating Master of Phytoscience kung wala po tayong tinatawag na output. Ano yung output natin? Makapagawa tayo ng sarili nating imbensyon, kung ano man yung iimbento gagawin ninyong mga herbal medicine. So ngayon, mga kapatid, isa-isahin ko po kayong lahat dito. What is your expectation for the subject of Introduction to Herbal Medicine, kapatid na Dory Bernardo? Nandyan po ba si kapatid na Dory Bernardo? Yes, Doc Aris. Yes, what is your expectation sa pag-aaral natin dito sa Introduction to Herbal Medicine? Expectations ko po ay matututo kaming mag-produce ng mga herbal medicines, matutong maggamot sa mga tao ng mga about sa herbal medicine. At ito ay malaking tulong sa mga tao na nangangailangan ng mga natural medicine po. Nakatulong tayo ng malaki pag natapos tayo dito. So, magiging bihasa tayo, magiging expert tayo. So, marami tayong matutulungan po. Lamang po. Okay. Sino po ba?
Sino pa ba dito? Si kapatid na Ezekias Godilusaw. What is your expectation for the subject of Introduction to Herbal Medicine? Ano pong expectation natin kapatid sa pag-aaral natin itong subject natin patungkol sa herbal medicine? Walang signal. Si kapatid na Delia Tabianan, ano po bang expectation natin kapatid sa pag-aaral na ito? Kasi magtatanong muna ako sa inyo bago tayo uh, mag-uumpisa nitong ating pag-aaral. Ang expectation ko po ay matutong gamitin ang mga dahon-dahon at makilala kung ano yung dapat na pwedeng igamot sa mga karamdaman kasi hindi pa natin masyadong alam kung anong mga klaseng mga dahon-dahon. Hindi yung ang ating lang alam yung ano lang, yung alam yung katulad ng mga sambong yung lagi na nating naririnig pero dito malalaman natin kung ano pang mga dahon na pwede nating magamit at yung mga kilala rin natin mga dahon ay lalo pa nating malaman kung ano pa ang ano pa sila gamitin. Okay, thank you po. At si ano naman, si kapatid na Eliseo BNL. Ano pong expectation ninyo kapatid sa ating pag-aaral nitong ating subject na Introduction to Herbal Medicine? Okay, wala. Si kapatid na Fernando Bolano. Ano pong expectation natin kapatid? Sir, inaasahan po natin na sana may balik po natin yung talagang natural na kaparaanan ng paggagamot. Okay. So, ganito talaga. Ito talaga ang pag-aaralan natin kapatid. Kasi kailangan nating natin itong subject na ito dahil ang ang inyo pong pinapasukan na or kinukuhang special course na ito ay Master of Phytoscience. So kailangan natin mag-umpisa dito sa Introduction to Herbal Medicine para alam ninyo kung ano yung mga halamang gamot na pwede talaga dito sa ganitong klaseng karamdaman. Si Ma'am Sharon, ano pong expectation natin Ma'am Sharon sa ating pag-aaral na ito, Introduction to Herbal Medicine? Okay, wala po. Si kapatid na Joseph Umandam, ano pong expectation natin? Kasi ang nakagandahan kasi dito sa ating school ay lahat ng kurso ng mga special course na ito ay talagang maano natin, ma-cross enroll natin lahat. So kaya mga kapatid, malaki talagang pagpapasalamat natin sa initiative na ito na ibinigay sa atin ni Doc Ray Litran dahil hindi lang tayo mag-aaral patungkol sa theology, Adventist theology, mag-aaral din tayo patungkol sa mga halamang gamot. So hindi na tayo mahirapan na maghanap pa ng mga lecturer, na health lecturer sa panahon ng ating mga crusades. Alam naman natin tayong mga Adventist ay talagang focus tayo sa ating mga public evangelism. So para maka-attract ng mga tao ay talagang magiging frontline natin itong health lecture or yung mga symposium natin. So kung tayo po ay certified at talagang nakapag-aral sa ganitong klaseng
kurso talaga mga kapatid ay magiging ano tayo, reliable tayo sa mga binigyan natin ng mga lecture mga kapatid. So kapatid Joseph. Okay? So dito na tayo mga kapatid. The purpose of this study will help and educate the students to broaden their understanding about medicinal usage. No, madagdagan pa po ang ating mga kaalaman dito mga kapatid, kahit may mga kaalaman na tayo kung papaano at ano ang gagamitin nating mga panglunas sa mga sakit, no? At mga halamang gamot kung papaano natin ito gawin, i-prepare sa ganitong klaseng mga sakit kapatid. At dito din, medicinal usage, phytochemical composition, and pharmacological properties of common medicinal plants. And ang objectives naman natin sa pag-aaral na ito, at the end of the study, the students will be able to first understand the biblical foundation of alternative therapy using herbal medicines. So, dito din natin maintindihan at malalaman na kahit sa kapanahunan pa ng mga propeta ay talagang gumagamit na sila nito. No? Learn the medicinal usage, phytochemistry, pharmacological activities, and toxicity profile of medicinal plants. So kailangan talaga natin maintindihan at malalaman yan dahil kung ikaw po ay sasabak sa pag-aaral na ito, importante talaga natin na maintindihan at malalaman natin kung ano yung mga phytochemicals, yung tinatawag na natural chemical or phytonutrients ng isang halaman. At dito tayo makapag-umpisa kung papaano ito, kung saan ito pwedeng ibigay lunas, no? Pharmacological activities and toxicity profile of medicinal plants. Discover the health benefits of common herbal plants. Kasi minsan, katulad ng lagundi ay nakasanayan lang natin na panglunas ito sa ubo. Kaya marami na ring mga pharmaceuticals ngayon na nag-engage na at gumagawa na ng sambong. No, may mga Plemex, may mga sambong, ano pa ba yung mga liquid at yung mga capsules at yung mga ano pa bang mga klase capsule tablets na mga form of herbal medicine. Develop an interest to study more on natural healing using complementary and alternative medicines and therapies. So yan po ang objectives natin mga kapatid sa pag-aaral sa subject na ito. No, ito po ang scope sa pag-aaral natin. Itong introduction to herbal medicine. The biblical foundation of alternative therapy using herbal medicine, definition of terms, herbal medicine global awareness, herbal medicine market share. Kailangan natin itong malaman din ito mga kapatid dahil kung ikaw ay sasabak sa pag-aaral na ito ay talagang ma-open yung isipan mo sa paggawa ng sarili mong produkto. At kailangan natin kung ano yung status ng bintahan ngayon ng mga herbal medicine. Herbs and history. Ancient herbalist. The Philippine Republic Act 8423, yung tama, yung tinatawag na tama or Traditional and Alternative Medicine Act in the Philippines. The 10 herbal medicines approved by FDA Philippines. So matagal na talaga ito, hanggang ngayon hindi pa umuusad. Bakit kaya? Ano kayang nangyari sa ating DOH ngayon? Bakit hanggang ngayon ay 10 pa lang, samantalang doon sa Arab Emirates at doon sa Europe at sa ibang bansa ay hindi lang 10
At dito ay nakaano tayo dito, nakapako tayo sa 10 lamang. Bakit ano kayang nangyari sa Pilipinas? Alam naman natin ang Pilipinas ay talagang kahit saan ka magpunta at yung mga kanunuan natin ay talagang hindi sila nagre-rely kung ano yung nakakapsula. Kung hindi, nag-rely ka agad kung masakit yung ulo mo, masakit yung ngipin mo, may lagnat ka, ay talagang pupunta ka na lang sa bakuran mo ay kukuha ka ng isang dahon. At mapag-aralan din natin dito, nakapaloob po dito sa ating introduction, yung plant bioactive component extraction methods. Kung papaano po ay mga pamaraan po sa pag-extract ng mga bioactive components, yung tinatawag na phytochemicals. Pangalawa po dito sa ating scope of the study, ito pong phytochemistry. So dito po itong ano na ito, itong pag-aaral na ito mga kapatid ay makukuha mo na itong subject na ito sa panahon na nasa 3rd year o 4th year na ng pharmacy. Yung kukuha ka ng pharmacology mga kapatid. No? So nasa ano na ito, nasa 3rd year itong phytochemistry. So nakapaloob po dito ang bioactive components of plant, function of phytochemicals, classification of phytochemicals of plant. Nandito po ay nakapaloob rin ang primary metabolites, yung papaano nabubuhay or nabuhay yung isang halaman. Ano yung mga bioactive components na nagbigay sa kanya ng nung nagiging siyang potent po siya para sa mga karamdaman. Nandito din nakapaloob the 4 types of carbohydrates, no? Nasa nutritional science po ito, pero dito malalaman din natin mga kapatid itong the 4 types of carbohydrates. Siguro ang mga ano natin dito, mga medical practitioners na nandito, mga classmates natin dito ay alam na nila, pero isang ano na lang, recapitulation na lang po sa ano natin, sa yung 4 na klase ng carbohydrates. Nandito din ang proteinogenic amino acid functions. So yung amino acids, yung ilan yung mga amino acids, yung essential at sub-essentials. Yung tinatawag na nandito din ang essential amino acids functions to humans. At dito rin ang dalawang the 2 different groups of amino acid or AA. Nandito rin ang nandito din sa ating pag-aaral ang the 5 families of amino acids. At nandito rin ang spices and herbs, highest content of essential amino acids. At ang Philippine herbal plants, high in amino acid. At dito din napasali din dito sa scope of the study itong ano natin, secondary metabolites, yung chemical structure of phytochemicals found in plants at bioactive phytochemicals, health benefits to humans, pharmacological properties of bioactive phytochemicals at phytochemicals potentially providing health benefits to humans, antioxidant rich phytochemicals with their food sources and health benefits. At nandito din, the 10 world's deadliest plants or poisonous plants. At malalaman din natin sa pag-aaral natin ang plant-derived anti-cancer medicines. Dito din, ang herbal plants combination. So pag-aaralan din natin ano yung mga perfect combination ng mga halamang gamot para sa ganitong klaseng sakit, katulad sa mga skin diseases. So ano yung mga perfect combination ng mga halamang gamot para dito, katulad sa mga hypertension, diabetes, kidney failures, kung ano pa man yung mga sakit sa tao mga kapatid na existed ngayon sa ating kapanahunan, ay pag-aaralan din natin mga kapatid kung ano yung mga tamang halamang gamot na mga kombinasyon para talagang magiging potent yung kalabasan, yung ano natin, yung magagawa nating herbal medicine. At meron din tayo mga kapatid
class activities itong by group natin, no? Magpe-present kayo ng magiging by group itong mga estudyante natin at magpe-present sila ng mga medicinal plants presentation, no? Gawa kayo ng presentation, magawa kayo ng mga magsuri kayo mga kapatid patungkol sa ganitong klaseng halamang gamot, the usage, phytochemical content, health benefits. Yun ang i-present ninyo at para sa ganitong klaseng sakit. At dito rin may examination din po tayo dahil hindi po tayo pwedeng nakaupo lang tayo sa bawat natin diyan, sa bawat upuan natin kung saan man tayo naroroon. I-evaluate din natin yung yung ating naintindihan sa pag-aaral natin. Kaya may mga examination tayo. Wag niyong anuhin kapatid, wag kayong matakot dahil lahat naman tayo dito ay papasa, no? At ang pang-anim, research paper project, at least 10 medicinal plants kasi ang plano natin dito ay makapag-compile tayo ng isang libro na tinatawag kong The Healing Wonder of Herbal Plants. Gusto niyo po ba yan mga kapatid? At sa bawat plant na yan, sa mga herbal plant na yan, ikaw yung contributor niyan. Gusto niyo po ba yan mga kapatid? Okay, okay po. Gusto, Dok. Okay. Opo, Dok. So mag-compile tayo ng isang kasi kung ikaw ay isang herbalist, ay kailangan na makapag-produce ka ng isang libro, no? Magkapag-produce ka ng isang libro na sa iyo talaga at nandoon po yung mga halamang gamot na sa iyong kaalaman ay ito yung gamit niya at ano yung mga sakit niya at aided po yan siya sa mga na-publish ngayon ng mga result ng clinical study ng mga scientist. At napag-aralan din natin mga kapatid itong the FDA Memorandum Circular Number year 2015-003, yung tinatawag na no approved therapeutic claim label. So kailangan din natin yan maintindihan kung bakit kailangan talaga na lagyan ng no approved therapeutic claim. At ang pangwalo nito mga kapatid, yung typical drug development and approval process. Yung kung sasabak ka na sa talaga na gagawa ka na ng imbento ka na ng isang gamot at yung herbal medicine mo na naimbento mo ay hindi lang naka-label na as no approved therapeutic claim, kung gusto mo talagang magiging RX siya. So ito din ang mga typical mga proseso kung papaano ito ma-approve bilang isang RX symbol. At dito din, pag-aralan din natin mga kapatid ang online storage of Philippine herbal medicinal plants. Sa ngayon, sa pagsisimula natin mga kapatid, ito pong ating verse na makikita sa Genesis 1:12 sa King James Version. Ang sabi dito, "In the earth brought forth grass, in herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good." So dito mo mababasa mga kapatid na talagang pinatubo ng Panginoon, binigyan tayo, hindi muna ginawa ang tao nang hindi pa tumubo yung mga yung mga grasses, yung mga herbs na may mga binhi, yung mga kahoy o may mga bunga at iba't iba pang mga magagamit na pwedeng makain ng tao.
sa Genesis 1:29, dito sa New King James Version, sabi dito, and God said, see, I have given you every herb. So, binigay sa atin lahat ng Panginoon. Yung mga lahat ng klasing halamang gamot or yung mga lahat ng mga tumutubo ng mga plants, mga kapatid. Kasama na yun doon ang mga kahoy that yield seed which is on the face of all the earth. And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So, pinatubo ito ng Panginoon para po sa ating magiging pagkain sa bawat isa sa atin. Pero dahil po sa katagalan ng kapanahunan, ay tayo ngayon ay imbis mga raw, no? Imbis ang kakainin na natin ay talagang mga organic and natural. Ngayon nagiging plant-derived na lang. No? Bakit nagiging plant-derived na lang? Bakit kaya, mga kapatid? Imbes na ang kakainin natin ay mga raw, organic and natural, ay bakit nagiging plant-derived na yung mga kinakain natin? Madali na kasing kainin. Practical na ang mga tao. Sir. Dahil practical ang mga tao, lahat ng mga tao ngayon ay talagang nasa nagmamadali, lalo na doon sa nasa syudad ka. Kahit mga kapitbahay mo sa probinsya, hindi mo na makilala dahil ang utak ng mga tao ay talagang kailangan talaga mabilis at pabilisan lahat kasi maraming hinahabol ng mga lalo na kung nagtrabaho ka sa mga malalaking kumpanya, may mga may mga tinatawag na mga target ka na tatapusin sa araw na ito. So kaya imbes na magiging raw and organic yung kakainin natin, ay nagiging plant-derived na lang. Doon na tayo sa mga instant na yan. At kaya sa pag-aaral, lumabas yung mga iba't ibang klaseng karamdaman ng tao dahil sa mga instant na yan. No? Unang nasisira ang ating digestive system, at doon na at ang ating dugo nasisira din, no? Nagiging polluted na infected na yung natin, yung dugo natin, at yung lahat ng mga sistema ng ating katawan. No, nagreresulta na siya ng mga ganito ganyan na lumalabas na mga sintomas na nagkasakit na yung isang tao. So dahil sa instant na yan. Pero dinisenyo po ng Panginoon natin ay talagang kailangan natin ng organic dahil yan po ang original diet natin, mga kapatid. No? Ngayon, ano bang sabi ni Mrs. White? Komentary niya dito sa sinasabi niya dito sa Genesis. Every person should have a knowledge of nature's remedial agencies in how to apply them. No, yan po ang pagkasabi ni Mrs. White sa kanyang libro, The Ministry of Healing, page 127. So, kailangan po kailangan natin sa bawat Adventist na may kaalaman siya. May kaalaman siya patungkol po sa mga paggamit ng mga iba't ibang klaseng mga halamang gamot or sa lahat ng mga nandito sa kapaligiran na pwede nating magamit para panglunas sa ating mga sakit. No, every person should have a knowledge of nature's remedial agencies and how to apply them. Kaya malaki talang pagpapasalamat natin dito dahil sa pag-aaral natin nito ay makukuha lang natin ng libre dito sa ating sa Logos College of Missions and Biblical Studies na mag-upgrade tayo sa ating mga kaalaman patungkol sa mga nalalaman natin patungkol sa mga herbal plants na yan. So ano pang sabi niya dito sa kanyang sulat
na number 82 noong 1897. Sabi niya dito, the Lord has given some simple herbs of the field that at times are beneficial. And if every family were educated in how to use these herbs in case of sickness, much suffering might be prevented and no doctor to be called. This old-fashioned, simple herbs used intelligently would have recovered many sick who have died under drug medication. Ano pong masasabi niyo dito mga kapatid sa sinasabi ni Mrs. White patungkol dito sa ating pag-aaral ngayon patungkol sa mga halamang gamot? Sino po? Any volunteer? Okay. Si Mrs. White po mga kapatid, siguro may mga LE dito. Itong libro na ito na pinalabas noong 1931, itong The Place of Herbs in Rational Therapy, mula po yan sa mga counsel ni Mrs. White at nagfo-focus po ito sa mga halamang gamot. Sabi nga dito, God has caused to grow out of the ground herbs for the use of man. No, kaya pinatubo ng Panginoon yung mga halamang gamot para po magagamit ng tao. No? And if we understand the nature of these roots and herbs and make a right use of them, there would not be a necessity of running for a doctor. For the doctor. Tama po ba mga kapatid? Yes, Tama po Prof. ba? Yes, Bakit po. nagiging tama? Any volunteer? Bakit nagiging tama ang sinabi ni Mrs. White? Nalaman nila na mas mabisa yung natural mga herbal kesa po dun sa mga synthetic drugs. Mas mabisa siyang, mas nakakagamot, nakakagaling sa mga may sakit po. Yun po ang ano ni Miss Ellen G. White. Yes. Kasi ganito kasi mga kapatid, pag tayo ay konting sakit lang, ay iinom kaagad tayo ng mga analgesic dyan, ay mas madali pong masisira ang ating katawan. Doon nakapagbigay siya ng kagalingan doon sa ating mga iniindang mga sakit. Pero po, mas malaki yung contribution niya na masisira yung katawan natin. Samantalang itong ating pinatubo ng Panginoon ng mga herbal plants na nasa paligid, ang atin lang dito ay ating kilalanin ito. Ano bang pwedeng magamit nito? Anong klaseng mga sakit ang pwede nito? Sino ang pwede nito? Ano ang nakapaloob nito na mga potent phytochemicals na nandito? Kaya nga ngayon mga kapatid, ang dami-dami ngayong mga pharmaceuticals na nagde-develop na ng mga plant-based, plant-based medicine. Kahit pa sa mga medisina, mga injectables na para sa mga chemotherapy, sa mga na may cancers, iba't ibang klaseng mga cancer mga kapatid, nagde-develop na po ngayon at malalaman nyo din yan mga kapatid sa kalaunan ng ating pag-aaral dito na ano yung mga available na ngayon sa market na mga plant-based chemotherapy injectables. Marami na po, no? Ang atin lang po dito ay sa pag-encourage natin na kung nakapag-develop sila mula dito sa ganitong klaseng kumuha lang sila, nag-isolate lamang sila ng phytochemical na galing dyan sa ganitong klaseng halaman o sa ganitong klaseng kahoy, ay potent pala ito sa ganitong klaseng mga cancer. No?
Kaya kailangan natin dito ng mahabang panahon na pag-aaral, mga kapatid. At intindihin natin ang nature na sabi pa nga dito ni Mrs. White, we understand, no? If we understand the nature of these roots and herbs and make a right use of them, no? Hindi na kailangan natin pupunta pa sa doktor. Kaya nga dito, sabi ko dito mga kapatid, ang president kasi dito sa Bohol chapter ng Adventist Professionals ay isang doktor, si Doktora Lim. Nung sabi niya, yung binigyan siya ng pagkakataon na magiging speaker, sabi niya, ako ay pro-herb talaga ako, no? Kahit sa ayaw at sa gusto namin na mga doktor, ngayon ay ini-embrace na po ng science ang naturopathy. Pero marami pa din sa amin na mga doktor ay talagang ayaw na ayaw nito. Bakit po? Dahil kasi mga sponsor doktor kasi sila, no? Kasi dati po isang ano kasi ako dati, isang midrep kasi ako dati, may mga clinic, may mga doctors kasi kaming ini-sponsoran sa isang pedia, example, isang doktor na pedia. Tatanungin namin kung ilan ang pasyente niya sa isang araw. Sasabihin niya nasa 150, no? Sa 150. Ngayon ang product namin, itong klaseng medisina namin, yung syrup namin or yung drops namin, na or suspension ba yan, no? Na para sa mga bata ay talagang maghingi lang kami sa kanila ng ibigay ay ano na lang natin na nasa 50 na imbes nasa 150 yung regular patients niya bawat araw, ay hihingi lang kami ng mga 50 na pasyente na itong gamot na ito namin na ini-endorso, yun ang gagamitin niya. At kung maabot niya ang kuta, maabot niya ang kanyang sales na ganito, ay libreng trip to Hong Kong po mga kapatid. Or else, bibigyan siya ng ganitong mga benefits na katulad ng mga sasakyan o ganito, ganyan. No? So kaya, marami pa ring doktor ngayon ay talagang galit na galit. No? Hindi lang galit na galit, talagang ayaw nila na hindi sila maniniwala sa magagawa ng mga halamang gamot. Kaya sabi niya, bakit tayo mag-sponsor ng ganito na alam naman natin ang source of income natin or yung bread and butter natin sa ating hanap buhay ay yung may mga sakit. Ngayon, kung tuturuan natin sila, no? Kung ganituhin natin sila na idiretso na lang sila doon sa kanilang mga bakuran para kukuha sila ng ganyan, na sino pang pupunta sa atin? Na alam naman natin, sabi niya, na alam ko naman na talagang sa ayaw at sa gusto man, sasabihin talaga na ang pinagkukunan namin ng aming income ay talagang yung may mga sakit. So ngayon, sabi ni Mrs. White, if we understand the nature of these roots and herbs and make a right use of them, kaya may pag-aaral tayo sa mga ganitong klase, paano siya gagamitin, anong mga phytonutrients available nito na sa mga existed na ng mga studies ng mga laboratory ngayon. Kasi pinapublish na ngayon, available na po sa public yung mga common na mga herbal plants na nandoon na lahat ng mga sinusuri nila ng mga phytochemicals. Iba't ibang klaseng phytochemicals, no? There would not be a necessity of running for the doctor so frequently, and the people would be in much better health than they are today. Kasi alam naman natin, pag iinom ka ng halamang gamot, no, ng isang klaseng halamang gamot, example, kukuha ka ng ganitong mga 7 dahon, tapos paanohan mo lang, no? Ibabad mo ba, isok mo ba sa tubig or ipakuluan mo, no? Para talagang ma-extract talaga yung mga phytochemicals niya, yung mga bioactive components na nakapaloob nito, at ibang kulay na yung tubig mo at iyon ang iinumin mo, no? Marami siyang dala mga kapatid. Package na po siya, no?
no? Ang maibigay niyang tulong sa iyong buong katawan from head to toe. Samantalang kung ikaw ay iinom ng gamot na naka-RX symbol, kapatid, ay ito lang specific na klaseng sakit, at kung masobrahan o kung kulang ka sa pag-inom nito, katulad ng mga antibiotic, kailangan talaga na susundin mo ang oras ng pag-inom nito. Dahil kung kulang ka sa oras, kulang ka sa pag-inom nito, ay babalik ka na naman ulit dahil mag-iiba naman yung tinatawag ng reaction ng bacteria or yung anong klase dito, yung virus o bacteria ba na nasa yung katawan. Samantalang ang isang halamang gamot ay kung inom mo from head to toe, walang masisira sa iyong katawan. Kasi ganito, kasi ang iniinom mo ay natural chemical, not synthetic chemical. No? Ang synthetic chemical ay yun ang tinatawag na mga toxin yun sa ating katawan. No? Doon may mga synthetic chemical na talagang mild yung impact niya. Meron ding malakas talaga, no? So kailangan may ano talaga 'yan, may regulation 'yan sa bawat gamot na available ngayon sa market, lalo na sa binibenta natin sa mga pharmacy. So herbs of the Bible. So nandito po mga kapatid, plants mentioned in the Bible and known as medicinal in Egypt and Mesopotamia include myrtle or Myrtus comnes. At ito ding coriander or Coriandrum sativum, cumin, cuminum, ciminum, at yung tinatawag na date palm, yung Phoenix dactylifera, at yung common, yung mababasa natin sa banal na kasulatan, yung pomegranate, yung Punica granatum, at yung garlic, yung Allium sativa, at ang black cumin, Nigelia sativa, at ang cedar or Cedrus livani. Only 5 species are mentioned explicitly as medicinal plants in the Bible. Ano ito? Yung fig, yung Ficus carica, at yung nard, your Nardostachys jatamansi, at yung tinatawag na hyssop or Origanum syriacum, at yung balm of Gilead, yung Commiphora, at yung mandrake, yung Mandragora officinarum. Yun po ang mga common 5 species na explicitly mentioned na isang medicinal plants sa Bible. Ngayon, ito po mga kapatid, ang na-record po sa Bible na nagawa ng sarili niyang anong tawag dito, panggagamot, na gamit po ang isang kahoy, no? Ay si Propeta Isaias. Saan po mababasa? Diyan po sa 2 Kings, 2 Kings 20 verse 7. Sa New Living Translation, ito pong pagkasabi. Then Isaiah said, make an ointment from figs. So Hezekiah's servants spread the ointment over the boil and Hezekiah recovered. So hindi po siya binigyan ng milagro, no? ng Panginoon. Kundi pinadaan po ng Panginoon sa ano po? Sa isang pig, no? At ginawa itong ointment para ipahid doon sa doon po sa boil, no? Sa mga sugat-sugat ni Hezekiah. Ang sabi pa nga dito ni Mrs. White sa letter 182, 1899, sabi niya dito, when the Lord told Hezekiah that he would spare his life for 15 years,
and as a sign that he would fulfill his promise, caused the sun to go back 10 degrees. Why did he not put his direct restoring power upon the king? Bakit po? Itong sabi ni Mrs. White. Ito pong rason. He told him to apply a bunch of figs to his sword. And that natural remedy, blessed by God, held by God, the God of nature directs the human agent to use natural remedies now. So ang ganda mga kapatid, no? Talagang bakit yung ang rason pala kung bakit hindi binigyan ng milagro. Kahit pwede naman yung dampian ng kamay ni Prophet Isaiah, or di ba kaya ipatong yung kamay niya sa kanyang ulo at maghingi ng healing from God. Pero ang ginawa ng Panginoon ay nagamit siya ng instrumento sa paggamit ng ano po? Anong ginamit niya? Sa paggamit niya ng fig. Para ipaalam sa lahat, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, na hindi pala kailangan na hindi lahat na kailangan ng instant miracle, mga kapatid. Pinakita sa atin dito na ang lesson dito na pwede ka palang kukuha ng ibang anong tawag dito? Ibang pamaraan para makukuha natin yung inaasam natin na lunas ng karamdaman. So the God of nature directs the human agent to use natural remedies now. So yun po ang pagkasabi ni Mrs. White patungkol po sa sitwasyon o sa panahon ni Prophet Isaiah doon sa sakit ni Hezekiah. What is herbalism? Herbalism refers to folk and traditional medicinal practice based on the use of plants and plant extracts. So ito pong tinatawag na herbalism, no? Itong mga kinaugalian na natin sa mga kanunuan, no? Na pagbigay lunas sa isang karamdaman na gamit po ang mga halamang gamot or yung mga kanyang mga katas. No? Also known as botanical medicine, medical herbalism, herbal medicine, herbology, and phytotherapy. Yan po ang kanyang synonym, mga kapatid, sa herbalism. At ano naman po yung nagpa-practice ng herbalism? Ito yung tinatawag na herbalist. Is someone who uses plants for healing. These practitioners are not medical doctors. So pwede tayo kahit hindi ka medical doctors, kapatid, no? Kahit hindi ka medical doctor or kahit ano pa man, hindi ka pwede ka magiging herbalist, kapatid. Though some practitioners are also referred to as medical herbalist. No, what does an herbalist do? O ano pong ginagawa nila? Herbalist use the seeds, yung mga buto-buto, no? Yung mga seeds ng kahit anong klaseng mga nakilala niyang mga prutas or mga halamang gamot, yung mga roots niya, berries, leaves, bark, and any other parts of a plant to create a variety of healing products. Bakit po? No? Hindi lang naman sa isang sa isang party lang ng isang kahoy or isang halaman na dahon lang ang ginagamit. At bakit din ay itong klaseng tanim na ito ay ang kanyang mga ugat niya. Ano bang ugat o gamot? Yes, ugat. Yung mga ugat niya, no, yung mga roots niya ay talagang potensya sa ganitong klaseng sakit. Para sa ganito, sa malaria, sa ganito, sa mga sakit sa tiyan, sa ganito, sa migraine. Bakit ito ay specific? Dahil po, mga kapatid, ay sa bawat parte po ng halaman na yan o ng isang kahoy ay mga depositor po yan.
no? Diyan po nakadeposit yung mga klaseng phytochemical na para sa ganitong klaseng sakit. Kaya may makikita ka ng mga herbalist na ang ginagamit niya sa ganitong klaseng halaman ay ang dahon para sa ganitong klaseng sakit. At sa ganitong klaseng sakit naman, ang ginagamit niya ay yung kanyang bunga. O sa ganitong klaseng sakit, ang kanyang balat na naman ang ginagamit niya. So iba't ibang parte, no, ng medicinal plants ay pwedeng magagamit, mga kapatid. Pero meron ding hindi pwedeng magagamit ang kanyang liso dahil ang liso ay mataas sa cyanide. Meron ding klaseng tanim or halamang gamot na hindi pwedeng gamitin ang kanyang balat dahil mataas po ang deposito niya sa ang kanyang toxicity level sa ganitong klaseng phytochemical na makakasira po talaga kung mainom ito sa mga nagbuntis, no? O sa mga nagpasuso, yung mga breastfeeding mother, o di kaya hindi pwedeng ganito sa ganitong klaseng mga edad na mga bata kasi hindi kakayanin ng bata yung ganitong klaseng amount, no? Or ganitong klaseng potent na phytochemical. Kanya daw, gusto Kaya sabi daw pinahol yung Kaya may mga ano, mga kapatid, may mga halamang Akala gamot siguro o ng mga teacher, kahoy na-expose na ka na. yung kanyang liso Sinabi nila na o kaya yung ni kanyang Hachi seed, mga kapatid, uli. ay nakakalason, no? Yung medyas niya Mataas uli at kasi saka ang ano, nung kanyang hinubog. Ano yun? Maingay po. yes, thank you. So dito din, attempt to find the root cause of illness. Now, practitioners will choose herbs based on the symptoms or ailments a patient describes during the consultation. They will also perform a clinical exam, inspecting certain areas of the body and create a personalized prescription. Patients may use just one herbal treatment or a combination of herbal supplements. So kaya nga pag-aralan din natin dito kung ano yung mga perfect combination ng mga halamang gamot para sa ganitong klaseng sakit para hindi naman katulad dito kung may sakit, kung isang tao ay nakaranas siya ng diarrhea, ngayon ang combination mo pala ay yung combination mo ay pang pa-expel at yung tinatawag na palalakasin yung kanyang pagdudumi, no? Mas nakakatakot yun, kapatid. So kailangan mo ng combination na walang halong ganyang klaseng halamang gamot, no? Kailangan mo ng gamot na makapaghinto sa kanyang pagsusuka at sa kanyang pagdudumi. So kailangan yan kasi lalo na kung mataas yung ratio ng ganitong klaseng halamang gamot at tapos ang dinidevelop mo ay para sa ganitong klaseng sakit, ay hindi siya pwede. Kailangan pag-aralan mo talaga kung ano yung klaseng mga halamang gamot ang mga compatible para sa ganitong klaseng sakit, mga kapatid. Patients may use just one herbal treatment or a combination of herbal supplements. Common forms of treatment include teas, capsules containing liquids or powdered herbs, bath salts, medicinal oils, skin creams, liniment and ointments, tonic and probiotic, herbal decaf, coffee, tonic, and etc. So marami pong klase na pwede nating ma-develop, mga kapatid, sa kung tayo ay ma-open or mabukas yung isipan natin sa ganitong klaseng pag-aaral, mga kapatid. Ano naman ang botanist? Botanists are first and foremost scientists. They study everything about plants to better understand where they came from to what their purpose might be. What does a botanist do? Ano naman ang ginagawa nila? No? Kung titingnan mo, kung nakita niyo ang picture, mga kapatid, iba yung ginagawa ng herbalist at yung tinatawag na
botanist. A botanist will study the smallest of bacteria to giant sequoias to discover what makes them what they are. The scientist will travel almost everywhere in the hopes of discovering new plants, no? Algae or fungi. Often, botanists study the effects of things like climate change and pollution on plants. They could even look at the changes in plant life when an ecosystem is altered due to various reasons. Botany study has proven helpful in such area as medicine, crops supply, forest management, and rangeland usage. Job responsibilities of a botanist include working with other scientists in eco-studies, investigating specific botanical populations, preparing reports and analysis, presenting information to various groups. Yon po ang pagkakaiba sa herbalist, mga kapatid. Ha? Ngayon, herbalist study. The organizations like American Herbalist Guild, doon sa Amerika, mga kapatid, may grupo sila ng mga herbalist, no? Yung tinatawag na American Herbalist Guild, no? Offer memberships in certifications. The AHG requires 400 hours of training and clinical experience before practitioners can apply for the title of registered herbalist. Dito sa atin, malamang nasa ano tayo, 2 years po tayo sa pag-aaral ng phyto science, mga kapatid. At ano naman ang curriculum naman natin ding sinusunod ay Canada po ito, mga kapatid, no? So ito, no, herbalist study human sciences including anatomy, physiology, kaya meron tayong subject sa anatomy and physiology at sa ating human sciences at biochemistry. Yung tinatawag natin dito na phytochemistry. Nutrition, meron na tayong subject sa nutrition science at pharmacy and dispensing, botany and plant science, evidence-based botanical research. Herbalists may attend a school that specializes in holistic or alternative medicine. They may also choose to combine formal education with clinical mentorships, real-life experiences, intensive self-study, workshops, webinars, and conferences in their field of interest. So ito po ang ginagawa natin. Kaya pagsimulan nyo na, mga kapatid, na ipang-live na ninyo yung mga tinatawag na mga page o sa social medias or mga vloggers or yung mga anong tawag dito, mga herbalist na nagba-vlog ngayon, no? Kailangan may mga ano kayo, may mga additional na mga kaalaman kayo. Kasi kung ikaw ay pipiliin mong gagawin itong career, kailangan na broad ang kaalaman mo ay talagang broad, kailangan ng broad, mga kapatid. Kasi kung ikaw lang nagre-rely ka lang sa sarili mong kaalaman at hindi ka magkukuha ng mga ibang reference, at lalo na sa mga taong ano ngayon, no? So hindi tayo po anong tawag dito? Success sa ganitong klaseng kung i-career man natin ito. So ngayon, 5 minutes, Doc. Thank you, Doc. Ito, herbal medicine global awareness. No? It is estimated that 80% of world population rely on traditional herbal medicine for primary health care. Sabi niyan dito sa sciencedirect.com. So ano daw? So 80% po sa world population ay kung magkakasakit sila, kung may mga karamdaman sila, ay diretso sila doon sa kanilang mga taniman, sa kanilang backyard, sa kanilang mga botanical gardens or doon sa forest, pupunta sila doon at kukuha sila ng mga gamot-gamot doon. Kukuha sila ng mga dahon-dahon na yung mga dahon na nakikilala nila. So kaya base sa pag-aaral, sa masusing pag-aaral at sa
bagong ano ngayon, na talagang 80%. So kung tayo po lahat ay dito ay magbibigay tayo kaalaman sa patungkol sa herbal medicine, ay talagang hindi lang ito magiging 80%. Darating din ang araw na lahat ng mga tao, no, ay talagang ma-open na sila sa paggamit ng herbal medicine. No, public knowledge, saan po nila nakukuha, no? Yung kaalaman patungkol sa paggamit ng mga herbal medicine or mga herbal plants, no? First, ang una dito mga kapatid, traditional healers in the community. Yung mga manggagamot sa kanilang mga barangay, yun ang pinakaunang ano nila na nagbigay sa kanila ng kaalaman patungkol sa herbal plants. Sa social media, blogs and blanks. So, sikat na ngayon mga kapatid, no? Nagiging viral kaagad yung mga videos patungkol sa mga herbal plants sa internet, TV wellness programs and product advertisements, radio health programs and product advertisements, friend testimonies, yung may mga gumaling sa mga kanilang mga karamdaman. At yun ang ginamit nilang lunas. So nagbigay testimony doon. Wellness centers, naturopathic practitioners, medical journals, books and pamphlets, etc. So yun po ang nagbigay sa kanila ng knowledge patungkol po sa halamang gamot. Yung mga health seminars natin. Balik tayo dito sa ating medical journals. Yung ating journal dito sa school na ito yung magbigay daan din sa mga tao na ma-open yung ano nila, yung isipan nila sa paggamit ng organic and natural, no? So nakakatulong din mga kapatid. Lalo na tayo kung matapos natin itong pag-aaral natin, ay talagang makatulong din tayo doon sa public awareness, doon sa mga tao, no? Yung mga health seminars natin, ay yung mga cross natin ay may mga health seminars. So doon tayo magbibigay tayo doon ng mga anong tawag dito, kaalaman patungkol sa herbal medicine. Special courses offered from different school of lifestyle medicine. Katulad dito, yung school natin may Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytoscience. So ito makapagbigay din sa atin ng kaalaman at tayo din makakatulong sa public na mabigyan din natin sila ng mga kaalaman patungkol dito. Herbal medicines and plants derived products sold in the local market. So meron ding iba, no, na nakagamit sila ng ganitong klaseng halamang gamot dahil nabili nila doon sa local market at yun ang iniinom nila. So dito lang muna tayo mga kapatid sa ating pag-aaral dahil nasa ano na po tayo, nasa alas 6:51. May ano pa po tayo, may 9 minutes. So maraming salamat mga kapatid, at kung may mga katanungan man kayo or mga addition po sa mga naintindihan natin sa pag-aaral natin dito. May natutunan po ba tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon? Napakarami, Dok. Meron, Dok. Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong oras, at kanina lang ninyo na nalaman na may oras tayo sa may klase tayo sa 5:30 dahil nagbalasa tayo ng mga schedule, no? So kaya ganito. Pero sa susunod mga kapatid, same schedule pa rin. So magkita-kita tayo sa susunod na klase mga kapatid. Maraming salamat at God bless po. Ibigay ko na po ang panahon kay Doc Ray. Salamat, Doc. Okay, Thank you. maraming salamat po, Doc Aris, sa napakagandang talakayan sa introduction of phyto medicine or herbal medicine. At para sa ating mga kapatiran na nandito ngayon, alam ko na ang inaabangan nyo ay ang ating 7 midweeks of prayer, pero kayo po ay na-bless